Gaano kadelikado ang magpaputok ng baril pataas? Sa mga pelikula, madalas nating makita ang isang eksena kung saan ang isang pulis ay nagpapaputok pataas para magbigay ng warning shot para huminto ang hinahabol niyang kriminal. Gayun din, madalas nating makita ang isang celebratory gunfire mula sa mga rebelde o di kaya sa mga nagse-celebrate ng New Year. Pero, ligtas nga ba talaga ang pag-participate sa isang celebratory gunfire kapag ginawa mo sa totoong buhay? Yan ang aalamin natin at pag-uusapan kung delikado nga ba ang magpaputok ng baril pataas. Marami ang nagsasabi na hindi naman delikado ang celebratory gunfire dahil ang bala ay pataas at walang tatamaan. Iniisip pa nga ng ilan noon na ang bala ay aabot hanggang space. Yes, OA mang pakinggan pero ganyan ang paniniwala ng ilan noong 17th century. Sinasabing ang balang pinutok pa itaas ay may sapat na puwersa para pumunta ito sa space. Pero ang totoo, hindi nga lumalagpas sa troposphere ang bala. Kaya mas okay di ba kung science ang pasasagutin natin? Kaya unawain muna natin ang physics ng isang bala na pabagsak na sa lupa matapos iputok pa itaas. Pag-usapan natin ang terminal velocity. Ano ang terminal velocity? Isipin mo nasa ibabaw ka ng Burj Khalifa at may hawak kang bowling ball tapos binitawan mo. At habang bumabagsak ang bowling ball ay pabilis ito ng pabilis. Pero pagkalipas ng ilang sandali, hindi na niya kayang bumilis pa. Ang dahilan, yung puwersa ng hangin na sumasalubong sa bowling ball ay nagpapabagal dito. Kaya ang mangyayari, babagsak ang bowling ball sa isang constant na bilis, hindi ito bibilis pa. Hindi rin ito babagal pa. Yan ang terminal velocity. Ano ang kinalaman nito sa bala na pinaputok pa itaas? Kasi ganun din ang nangyayari sa isang bala pag pinutok pa itaas at nagsimula na itong mag-travel pabalik sa lupa dahil sa gravity. Hindi talaga siya pupunta sa space. Halimbawa, kung ang pinaputok ay .30 caliber bullet, ang terminal velocity pabalik ng lupa ay 90 meters per second o 300 feet per second. Mas mabagal ito kumpara sa initial speed nito kapag pinaputok gamit ang AK-47, kung saan ito ay nagta-travel pataas ng 715 meters per second o 2,350 feet per second. Pero ang terminal velocity ng bala ay sapat na para tumagos sa balat ng tao para maging dahilan ng injury o kamatayan. Iba-ibang factors ang pwedeng makaapekto sa terminal velocity ng isang bala. Nandyan ang hugis at design ng bala, yung bigat at kapal nito, air resistance at anggulo ng putok. Halimbawa, ang full metal jacket bullet ay mas malaki ang chance na makapenetrate sa katawan ng tao, habang ang hollow point bullet ay dinesenyo para mag-expand pagkatama nito sa kanyang target. Kaya pag tumama ito sa katawan ng tao, less penetration pero mas malaki ang tissue damage na ibibigay nito. At kung delikado ang mga bala na pinutok pa itaas, mas delikado at mas mapanganib ang mga balang pinaputok at an angle. Bakit? Kasi ang bala na pinutok vertically ay medyo unstable kapag pabalik na ito sa lupa. Kaya bumabagal ito. Pero ang angled shots, mas stable ito kasi hindi naman masyadong apektado ng gravity ang trajectory nito. At dahil una ang nguso nito, mas aerodynamic ito kaya kaya nitong mag-travel ng mas malayo at mas mabilis. Pero isa ang sigurado, vertically o angled shot, ito ay delikado at nakamamatay. Kasi ayon sa statistics, there's a 77% chance na sa ulo tatamaan ng isa ng mga celebratory gunfire. At obvious naman yun dahil kahit anong bumagsak na bagay, ulo mo ang unang tatamaan. Kasunod ang iyong paa o balikat. Sa katunayan, ito ay may mortality rate na 32%, mas mataas kumpara sa ibang mga sugat mula sa baril. Pero baka makipagtalo ang iba. Kung delikado, bakit merong gunshot salute sa mga military ceremonies? Well, gumagamit sila ng mga blank bullets, kaya hindi ito nakakamatay. Para patunayan na delikado talaga ang celebratory shots, magbigay tayo ng mga real-life examples. Sa Baguio City, Philippines, isang pari ang nasugatan ng isang ligaw na bala habang ipinagdiriwang ang New Year noong Enero 2024. Nangyari ang insidente bandang 12:15 AM habang nagdiriwang ang pari. Tinamaan siya ng bala sa kaliwang balikat na nagdulot ng pagkabali ng kanyang collarbone. Agad siyang dinala sa ospital kung saan siya nakatakdang operahan. Sa kabutihang palad, nasa maayos na kalagayan na ang pari at nagpapagaling na.
Natukoy na ang bala na tumama sa kanya ay mula sa isang 9mm caliber na baril. Kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente at hinahanap ang suspect na responsable. Sa Puerto Rico, noong panahon ng pagdiriwang ng bagong taon mula 2003 hanggang 2004, naiulat ang 19 na kaso ng sugat mula sa posibleng pagpapaputok ng baril bilang pagdiriwang. 4 na tao ang naospital, kabilang na ang isang namatay dahil sa sugat sa ulo. Sa mga biktima, 4 dito ay mga batang wala pang 15 taong gulang. Sa Lebanon, isang 7 taong gulang na batang babae na nagngangalang Naya Hana ang namatay sa trahedya matapos tamaan ng ligaw na bala mula sa pagpapaputok ng baril bilang pagdiriwang. Nangyari ang insidente noong unang bahagi ng Agosto 2023 sa bayan ng Hadath, timog ng Beirut, habang ipinagdiriwang ang paglabas ng mga resulta ng high school exam. Si Naya ay nasa isang summer camp nang tamaan siya ng bala sa ulo na tumagos sa base ng kanyang bungo. Agad siyang dinala sa ospital, ngunit nanatili sa kritikal na kondisyon sa loob ng ilang linggo bago pumanaw. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng public outcry para sa mas mahigpit na batas laban sa celebratory gunfire. Kinundena ng Ministry of Education, Abbas Halabi, ang pangyayaring ito at tinawag itong isang karumal-dumal na krimen at hinimok ang mga otoridad na magsagawa ng legal na aksyon laban sa mga responsable upang maiwasan ang mga katulad na trahedya sa hinaharap. Nakakalungkot isipin na nanatiling karaniwan at mapanganib na tradisyon sa Lebanon at iba pang mga bansa sa Middle East ang celebratory gunfire na madalas nagre-resulta sa mga inosenteng biktima. Sa Kansas City, 2 tao ang nasugatan dahil sa celebratory gunfire noong New Year's Eve ng 2023. Mula 6 p.m. hanggang 6 a.m., nakapagtala ang kanilang gun detection system ng higit sa 1,600 na putok ng baril na nagresulta sa pagiging busy ng 911 hotline. Sa Houston, taong 2019, si Philippa Ashford, isang 61-year-old nurse, ay tinamaan sa likod ng ulo ng ligaw na bala habang nagdiriwang ng New Year kasama ang kanyang pamilya sa isang subdivision sa Houston. Bagaman nabigyan kaagad ng first aid, siya ay binawian ng buhay sa lugar ng insidente. Namatay si Aliyah Boyer, isang 10 taong gulang na bata, matapos tamaan ng ligaw na bala noong besperas ng bagong taon sa Elkton, Maryland noong 2023. Siya ay nanunood ng fireworks sa labas ng bahay nila nang mangyari ang insidente at siya ay binawian ng buhay habang sinusugod sa ospital. Si Markel Peters, isang 4 na taong gulang na bata, ay nasawi habang dumadalo sa isang church service noong 2010. Ang bala ay tumagos sa bubong ng simbahan at tumama sa kanyang ulo. At dahil bata ang biktima, tumindi ang public outcry at clamor para mag-regulate ang celebratory gunfires. Ilan lang yan sa mga nakakagulat at nakakalungkot na resulta ng celebratory gunfire. Kaya mas okay siguro kung hindi na tayo magpapaputok ng baril para mag-celebrate. Mas okay siguro kung lobo na lang ang papaputukin natin. Pero ano na nga ba ang ginagawa ng otoridad para masugpo ang krisis na ito? Alamin natin ang ilan. Sa North Macedonia, ang pagpapaputok ng baril bilang pagdiriwang ay may isa sa pinakamahigpit na parusa sa buong mundo. Ang mga taong mahuhuling nagpapaputok ng baril sa panahon ng pagdiriwang ay maaaring makulong ng hanggang 10 taon. Ang mahigpit na batas na ito ay naglalayong supilin ang mapanganib na kaugalian ng pagpapaputok ng baril na nagdudulot ng malaking panganib sa kaligtasan ng publiko. Sa Italy, under Article 703 of the Penal Code, ang pagpapaputok ng baril ng walang pahintulot sa mga lugar na tinitirhan ay maaaring magresulta sa multa hanggang 103 euros at posibleng pagkakakulong ng hanggang 1 buwan sa paggawa nito sa mga mataong lugar. Sa USA naman, iba-iba ang batas depende kung saang state ka nakatira. Halimbawa, sa California, ang celebratory gunfire ay isang felony crime na maaaring parusahan ng hanggang 3 taon sa state prison. Habang sa Texas naman, ang pagpapaputok ng baril ay isang Class A misdemeanor na maaaring maging felony crime kung may nasaktan o namatay. Pero ang pinakatumatak sa history ay ang Shannon's Law ng Arizona dahil nagdulot ito ng nationwide awareness sa panganib ng celebratory gunfire. Ang Shannon's Law ay isang mahalagang batas sa Arizona na tumutukoy sa iligal na pagpapaputok ng baril.
Ang batas na ito ay ipinangalan kay Shannon Smith, isang 14 na taong gulang na batang babae mula Phoenix na trahedyang napatay ng ligaw na bala habang nakatayo sa kanilang bakuran noong Hunyo 1999. Ang bala ay tinatayang pinaputok mula sa layong kalahating milya mula sa kanilang tahanan. Dahil sa trahedyang ito, ang kanyang mga magulang na sina Otis at Lori Smith ay nangampanya para sa mas mahigpit na parusa laban sa celebratory gunfires. Ang kanilang mga pagsisikap, kasama ang suporta ng mga lokal na opisyal, mga organisasyon at ang National Rifle Association ay nagresulta sa pagbuo ng Shannon's Law. Bago ang Shannon's Law, ang celebratory gunfire ay kadalasang itinuturing na misdemeanor lang. Ang batas na ito ay nag-reclassify dito bilang Class 6 felony na nagpapataw ng mas mabigat na parusa. Ang mga nahatulan sa ilalim ng Shannon's Law ay hindi maaaring mag-apply para sa probation at haharap sa mandatory jail time, kahit na unang beses pa lang ito nalabag. Ang trahedyang pagkamatay ni Shannon Smith at ang kasunod na media coverage at mga kampanya sa publiko ay nagtaas ng kamalayan tungkol sa mga panganib ng celebratory gunfire. Kasunod ng Shannon's Law, ang mga ahensya na nagpapatupad ng batas sa Arizona ay nag-develop ng mga technology tulad ng ShotSpotter, kung saan inaalam nito ang lokasyon ng pinapaputok na baril. Ang teknolohiyang ito ay nagpaunlad sa kakayahan ng mga pulis na mabilis na tumugon sa mga insidente ng celebratory gunfires na nagresulta sa mas maraming pag-aresto. Sa pangkalahatan sa US, ang mga pulis ay naging mas proactive sa pagpapatrolya at pagmamanman sa mga lugar na kilala sa celebratory gunfires tuwing holiday feasts and celebrations. Pagkatapos may sa batas ang Shannon's Law. Ang heightened police presence ay nagsilbing hadlang at tulong na maiwasan ang celebratory gunfires bago pa ito mangyari. Sa kabuuan, ang pagpaputok ng baril pataas ay lubhang mapanganib at maaaring magdulot ng pagkawala ng buhay. Kaya mas ligtas para sa iyo at sa lahat na iwasan ang gawaing ito bilang bahagi ng isang celebration at pumili ng mas ligtas at mas enjoyable na paraan ng pagdiriwang. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.